Kayo po ba ang tipo ng namimili na walang idea kung anong sangkap sa ulam ang bibili nyo sa palengke? At pagdating nyo po sa palengke, doon na lang kayo mag-iisip kung ano lulutuin, depende sa kung ano ang mararating ng budget nyo para sa araw na yon. O kayo naman po yung may listahan talaga ng mga bibilin para madalian na lang at hindi aabuti ng siyam-siyam sa pag-iikot sa kung ano mabibili. Ako po yata yung number one, since marunong na po ako magluto. Wala po akong idea kung ano lulutuin ko sa araw-araw. Pagdating ko lang sa palengke, tsaka po ako magkaka-idea kung anong uulamin namin. Kung ano mura, pero sariwa, kung ano ang nasa panahon, at kaya ng budget, at kung ano po ang madaling lutuin at wala nang masyadong cheche-bureche pa. O, ang ulam po natin ngayon ay hindi ko po pinag-isipan. Pagdating ko kanina sa palengke, tsaka ko po naisip kung ano ang lulutuin ko. Alam nyo, ito po yung nag-umpisa sa saging na saba. Dahil mukhang sariwa po yung saging na sabang natin ako. At ganun po ako kung mamili. Nag-uumpisa sa isang pangunahing rikado, matatapos sa masarap na ulam. Haluin po natin ha. At nang sumama, yung lasa nung pork and beans. Minsan nililigis nyo rin para talagang kumapit yung lasa nung tamis at alat nung beans. Dun sa sabaw, masarap yun. Dadagdagan ko pa po ng 1 tasang tubig at baka po mamaya malabog yung kamote lumapot yung sabaw, matuyo. So ayan, 3 tasang tubig yan. O, tignan natin, 10 minuto. Nako, bango. Ang bango-bango po ng niluluto ko. Malambot na yung ating kamote. Matigas na gulay muna. O, ito po yung 1/4 na repolyo. Saba. Lagay natin. 3 saba. Sa amin po kasi hindi na binabalatan yung saba basta hugasan nyo. Bichuelas, Baguio beans. Ayan. Takpan po natin. Ay, teka, sandali. Lalagay ko yung tangkay ng pechay. Matigas din yun Yan. Pagkatapos ng 2-3 minuto, ganda ng kulay. Huwag nyo lalabugin yung gulay ha. Sayang ang nutrisyon. Lagi ko sinasabi. Isang halo lang ng ganyan, no? Medyo malutong-lutong pa yung ating bichuelas at repolyo, pero okay na yun. Okay na po natin itong pechay. Siguraduhin yung malinis ang pechay nyo ha. Ayaw nyo ipapakain ng pechay nyo ng madumit may mga buhangin. Nang malinis bago isubo. Yun. 1 minuto lang yun ha. Hahaluan ko lang po sandali at nang makita nyo kung gaano kasarap itong ating niluluto. Maganda nalabog na yung kamote. Sumama yung kamote dun sa sabaw. Yun ang masarap, matamis, maalat, malinamnam. Papatayin ko na po yung apoy at magsaing na kayo. Manang, nagsaing na po ba kayo? O, nagsaing na daw. Hindi ko inaasahan, isang malaking kaldero pala itong nilabasan ng ating putserong manok. Ilalagay ko na po dito sa aking mahabang malukong. At palagay ko may matitira kahit si Tita Betty kumain ito tsaka si Kasioni tawagan talagang ustong-usto, may sobra pa. Magsasharon tiyak yun. Sana po nagustuhan nyo itong binahagi ko sa inyo. Ayos! Ron Milaro po.